Tulad ng isang Arango, isang shell na kayang mamuhay sa tubig tabang, isang bayan sa Pangasinan ang patuloy na umuusbong, hindi man ganon kadali ang pagdaanan. Isang bayang matatawag mang munti, pero ang alab ng puso na maipakilala ang lahat ng kwento't maipagmamalaki ay natatangi. Bayang inabot ng dekada bago tuluyang makapagpakilala bilang isang bayang kayang makipagsabayan at maging pangmatagalan. Mayamang kultura, tradisyon at kasaysayan. Ilan lamang ito sa may pagmamalaki ng itinuturing na pinakamaliit na bayan ng Pangasinan. Tara, samahan niyo ako, Lian, ang inyong Pretty SK, para tuklasin ang mapagkaisang bayan ng Santo Tomas. Dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Simulan na ang pasyalan. Pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng papasaya. Kalula, lasing ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalula, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng papasaya. Kalula, lasing ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalilat, Pangasinan. Sa mga nais bumisita ng Santo Tomas mula Cubao ay maaaring sumakay ng bus papuntang San Carlos City, Pangasinan at bumaba sa bayan ng Santo Tomas. 250 pesos ang minimum fare sa ordinary bus at 406 pesos naman kung sa air-conditioned bus. It will take at least 3 to 4 hours ride. Maaari ring sumakay ng bus na biyaheng Baguio City at bumaba sa SM City Rosales. Mula rito ay sumakay ng tricycle patungong Santo Tomas. Take note, kailangang sumakay ng United Tricycle Operations and Drivers Association of Santo Tomas, Pangasinan Incorporated. 20 pesos naman ang minimum fare patungong poblasyon. Sa mga may sariling sasakyan, tahakin ng NLEX, SC-TEX at TPLEX, mag-exit sa Carmen and take Carmen Alcala Road to Santo Tomas. Isa lamang noong baryo ng Alcala ang Santo Tomas. Tinawag nga itong Arango na isang klase ng shell na kayang mamuhay sa fresh water. Ang baryo, pinamumunuan noon ni Don Fernando Mina at Don Antonio Paruganan. Ang dalawang pinuno rin ang nagsulong sa pagiging bayan ng Arango na tinawag na Santo Tomas taong 1898. Noong 1901, si William Howard Taft po ang gobernador ng kapanahunan na yon. Isinalang-alang po niya ang paglipat ng Santo Tomas na ihiwalay sa bayan ng Alcala. At ngayon, ang Santo Tomas ay independent municipality. Ang Santo Tomas ay parte ng barangay ng Alcala. Ang pangalan nito ay Arango, na ngayon ay Santo Tomas na. Noong February 10, 1908, before na ideklara ang pagiging municipality of Santo Tomas, nagkaroon tayo ng American Civil War, kaya hindi ito natuloy para maging isang independent municipality. Bilang ang Santo Tomas nga ang pinakamaliit na bayan sa Pangasinan na may lawak lamang na 1,299 hectares, ang agrikultura ang kanilang naging pangunahing kabuhayan. Ang kabuhayan ng mga taga Santo Tomas noon hanggang ngayon ay pagtatanim ng palay, pagtatanim ng tabako, pagtatanim ng mais. Bagamat maliit lang ang aming bayan, kami ay very proud na paalam sa inyo na ang Santo Tomas ay nakasungkit ng Guinness Book of Records sa longest corn barbecue grill noong February 11, 2008 at ang longest line of table noong April 2017.
Isa rin sa mga nagbubuklod at matatawag na tagagabay ng pag-usbong ng munisipyo ang kanilang pananampalataya. Sa bawat hamong harapin ng bayan, kaagapay ng mga Tomasino sa paghingi at pagpapasalamat sa mga biyaya ang St. Thomas Aquinas Parish Church. meters nga mula sa sentro ng bayan ay mararating na ang simbahan. Walang St. Thomas Aquinas Parish ay nagsimula bilang bisita ng bayan ng Alcala or yung parish ng Alcala. Nagsimula siya sa isang kamarin kasi alam niyo naman agricultural products ang produkto ng Santo Tomas. Kaya may isang mayaman na si Doña Ramona Gonzales Fabis na may-ari ng kamarin. So, since walang paglalagyan yung mga parishioners noon at saka medyo malayo yung simbahan ng Alcala, yung parish priest ng Alcala ay bumibisita na lang dito sa Barangay Santo Domingo sa isang kamarin nila ginaganap yung pagninisa. Na-establish siya bilang church noong March 15, 1974. Ito ay through a decree from the Vatican sa pamumuno ni Archbishop Limon na kung saan ang Santo Tomas Alcala noon ay still part ng Archdiocese of Lingayen. Noong 2015, around 2015, nagkaroon ng renovation dahil dumarami na yung parishioners, so hindi na kaya nung maliit na simbahan, kaya pinalaki natin yung simbahan. Nag-decide yung parish priest noon na maging stained glass para magkaroon siya talaga ng concept na yung makikita mong a place for worship. Kasi kung makikita mo ng stained glass, it's about the Immaculate, about our Mother Mary, and it's about Jesus. So para ma-visualize talaga at saka pag nasa loob ka talaga ng simbahan, it's really a place of worship. The expectation of every parishioner naman siguro is para mapalakas ang kanilang pakikitungo sa ating Panginoong Diyos. And at the same time, sabi nga natin, the Eucharist is a gathering of parishioners kung saan yung lahat ng tao nag-gather para mag-celebrate ang misa at para manampalataya sa isang Diyos natin. Sa bintana pa lang ng simbahang ito, mararamdaman na natin ang paggabay dahil makikita natin ang iba't ibang mga santo at ilan pang biblical characters. Nakakatulong po ang ating simbahan sa turismo sa ating bayan dahil po marami pong mga bisita na galing sa ibang bayan at hindi lamang po dyan, marami pong mga taga-ibang bansa na dumadalaw po dito sa Santo Tomas, Pangasinan na gusto po nilang ma-experience ang mga religious traditions dito sa ating church. Sa pamamagitan ng yan, na-encourage namin na pumasok ang mga tao na pumunta dito para ma-experience po nila ang kakaibang experience na mararanasan po nila dito sa ating bayan. Katulad ng bayan, hindi man gaano kalaki ang simbahan, nabubuklod pa rin nito ang mga mamamayan tungo sa pag-unlad na inaasam. Magandang simula pa lamang ng kwento at kasaysayan ng Santo Tomas ang ating natuklasan. Mamaya, kilalanin naman natin ang may pagmamalaking pagkakakilanlan at kabuhayan na umusbong kasabay ng panahon. Dito sa Ganda Mo, Pangasinan! Go to Rock Splash Wave. Come
have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Cultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugo, La Union. Live the adventurous life with Cultura Splashway. Join us now, come on, Cultura Splashway. Cultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on, Cultura Splashway. See you there. Cultura Splashway. Kalilat Pangasinan. Bilang isang bayang naging sandalan ang agrikultura, ang mais ang isa sa mga ipinagmamalaking produkto. Katunayan, meron ditong monumento ng higanting mais at long table. Nasa 20 feet ang taas ng monumento ng mais, kasama na dito ang kanyang podium. Nagkaroon po tayo ng mais monument at saka po yung longest picnic table monument dahil po sa pagiging creative at plano ng ating Honorable Mayor, the late Bebin Villar, dahil ito po ang regalo niya sa mga tao. Dahil po ang Santo Tomas Pangasinan ay nagse-celebrate po ng 100 years at ito po ang siyang magiging bahagi o magiging isang matatag na pundasyon ng mga tao na nagpapakita ng pagkakapuklot, pagsasamahan, pagkakaisa at pagmamahala ng bawat tao. Ito ngayon ay nabuo ang Corn Festival at dahil po ang Corn Festival na ito ay nagkaroon ng makabuluhang bagay na nagbibigay o maibibigay sa mga tao. Gaya po ng magkakaroon namin ng longest corn barbecue in the world dahil dito nakilala ang aming bayan. Naging tanyag ang bayang Santo Tomas, Pangasinan. At ito ngayon ay sinundan ng aming tinatawag na longest line of table monument. Dahil na naman dito, nakamit na naman ng Santo Tomas, Pangasinan ang pinagmamalaking Guinness World Record. At dahil dito, nakamit ng bayang Santo Tomas ang longest barbecue in the world at longest picnic line of table. Alam nyo ba na meron ditong tinatawag na pinakamaisarap cooking showdown tuwing ipinagdiriwang ang taunang Corn Festival? Showcasing our main product na mais through different activities, katulad ng street dancing parade,
at ang Cookfest. At sinong mag-aakala na ang mais na kadalas ay ginagawa lamang merienda ng iba, swak na swak palang pangsahog o maging main ingredient sa iba't ibang putahe. Tambong de Santo Tomas at Corn Chicken Supreme, ito ang mga panalong luto sa larangan ng Cooking Showdown at tunay na ipinagmamalaki ng bayan. Ang Corn Chicken Supreme ang kauna-unahang grand champion sa pinakamaisarap Cooking Showdown Corn Festival noong 2008 at mula noon, ang putaheng ito ay hindi na nawala tuwing kapiyastahan. Ang naging epekto po ng ating Corn Chicken Supreme para po sa ating Santo Tomas ay nahihikayat po ang ibang mga turista na papasok po dito sa ating bayang Santo Tomas. Dahil po, ito po ay nagsimula mula po noong 2008 Corn Festival at ang kauna-unahang grand champion para sa pinakamais cooking showdown dito po sa ating bayan. At dahil po dyan, na-publish po sa social media ang ating Corn Chicken Supreme at marami pong mga tao ang na-curious at nakakita dahil po sa kakaibang itsura nito. So marami pong mga ibang tao, especially ang ating mga turista sa ibang mga lugar na gusto pong pumasok sa ating bayan upang masaksihan nila at matikman ang kakaibang Corn Chicken Supreme ng Santo Tomas dahil ito po ay hindi po makikita sa lahat ng ating bayan dahil ito po ay sarili kong gawa at ito po ay very unique at kakaiba. At dahil dyan, nahikayat natin na tumaas pa ang turismo ng ating bayan dahil marami na po ang papasok dito sa ating bayang Santo Tomas. Tatak Santo Tomas na may tuturing ang Corn Chicken Supreme sa paggamit ng produkto ng bayan na ginadgad na sweet purple corn, pampalapot at nilagang malagkit na mais for texture. Ang paraan nito is habang niluluto mo dito is nagdadagdag tayo ng tubig para hindi po siya masyadong malapot. Kasi po yung mais po is starchy. As na po na kumukulo na po yung mais po natin na hindi natin may-measure yung yung tubig na kailangan na nandito. So I think para sa aking pansariling experience, habang po nasasayo na po dyan kung ano pong texture na gusto mo. May mga tao kasi na mas gusto na mas maraming matubig, meron din mas maganda na gusto nila, preferred nila yung mas malapot. So ngayon po, bilang isang pamilya, bilang isang taong nagbibigay ng pagkain para sa ating pamilya, so nasasayo na kung ano ang preferred ng iyong mga family na bibigyan mo at luluto. Ang sarap! Ang Tambong de Santo Tomas ay nanalo noong March 2017 sa Pangasinan Expo featuring all corn products ng lalawigan na ginanap sa Santa Barbara, Pangasinan. Ang kakaiba po dun sa tampo-tampo na pinipresent po ng Santo Tomas is yung mas creamy po siya. Saka meron po siyang halong unique po na corn. At madami po siyang ingredients. Yung ginawa po natin na kakaiba sa bilo-bilo is yung bilo-bilo po niya, meron po siyang cornstarch po na flavored po. Hindi po natin siya pwedeng gawin na pure lang po na corn kasi hindi po siya mamold na ganito po. So, kailangan po natin siyang lagyan po ng
malagkit po na flour. Mas masarap po yung mahaluan po yung bilo-bilo ng corn sa flavored po na gata. Kasi usually po, ang alam lang po natin na gatang mais is yung may malagkit lang na rice po. This time po, tinry po natin na ihalo po siya sa bilo-bilo para maging unique po siya. So, yung bilo-bilo po na yun, instead na ginatang mais po, na ang akala po ng iba is hinahalo lang po siya sa malagkit na rice, tas may gata. Sa atin naman po, yung corn na product po ng Santo Tomas, hinalo po natin siya sa bilo-bilo. Bali, nag-start po siya 2021 pa po. So, nag-try po kami tapos in-online po namin siya through Facebook po. And then, natikman naman po ng mga Santomanians po natin. Nagustuhan naman po. So, until now po, meron po kaming bilo-bilo. Expert na talaga ako sa paghahalo, promise. Wala man kaming natural attraction dito sa bayang Santo Tomas, Pangasinan. Marami naman po kaming may pagmamalikito gaya po ng pagluluto. Ang talentong pagluluto na aming may pagmamalaki gaya po ng pag-produce ng mga kakaibang mga menu o lutuin na gawa sa corn. At ito po ang siyang magsisilbing magpagmamalaki ng aming bayan na siyang magpapakilala sa aming bayan. Hindi lamang po dito sa bayan ng Santo Tomas, sa ibang lugar at maging sa buong mundo. Bukod dito, sikat din ang Santo Tomas sa paggawa ng maha blanca na syempre may kasama ring mais. Patok na patok nga sa panlasa ng madla ang gawang United Barangay San Antonio Santo Tomas Farmers Association Incorporated ng Sitio Manulap dito sa Barangay San Antonio. Kailangan po bang tuloy-tuloy yung paghalo? Oo, kasi pag hindi mo hinalo, yung arena niya, bababa yan. Tapos bigla na lang titigas sa baba. Dapat halo-halo yung mabuti. Hanggang sa lumapot siya. Mami, pwede pang patry? Nag-umpisa akong magluto noong 2015. Tapos Heidi's Delicacy po yun. Tapos nag-join na po kami ng United San Antonio nung naging presidente po yung asawa ko ng 2020. Yun po. Hanggang ngayon po, may mga kasama po akong mga 5, ganun. Pag marami-ramihan yung luto, nag-aano ako ng mga 10. Na kasama kong nagluluto po. Yung maha po ng United, yung product po ng United dito na mais, siya po yung ginagadgad namin na sinasawag sa maha namin. Pag nagtatawag po ako sa kanila na para samahan akong magluto, mayroon din po silang sahod sa akin. Binibigyan ko po sila ng sahod nila para sa pang-araw-araw din nila.
nakatulong sa amin sa pag-aaral ng mga anak ko. 3 anak ko po nakatapagtapos na po sila. Tangkilikin po natin ang maha po ng United San Antonio. Masarap po siya, ma-creamy, ma-cheesy. Wala na po kayong ibang hahanapin kundi ang maha ng San Antonio. Nakakangalay, pero mamaya matitikman na natin tong pinagpaguran ko. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa mga kwentong mais at ilan pang mga pride of Santo Tomas. Kaya't just stay where you are while we explore this municipality. Dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Galilet Pangasinan. Mais nga ang pangunahing produkto ng Santo Tomas. Sa ilang libong ektarya lamang na meron ng bayan, napapayabong nila ang bawat taniman para mas maisulong pa ang industriya ng maisan. We have an area of 872 hectares para sa agricultural area. Ngayon, ang main crop namin during wheat season is rice. Pagdating naman ng dry season, corn. So ang tinatanim po namin ay yellow corn, which is yung commercial, at saka meron din kaming white corn saka sweet corn. So ang mais kasi sir, pinakikinabangan lahat. Walang nasasayang. Magmula sa bunga, yung corn husk, ginagawang bag, kinelas. Tapos yung corn cob,
ginagamit sa pangluto. Tapos naman yung corn stalk, pagkain ng mga alaga nilang mga hayop. Binibenta sa ibang bayan. Hindi lang dito sa Santo Tomas, hanggang Tarlac nakakarating yan. So ang ganda nung source of income ng mga taga Santo Tomas. Kami po yung Guinness World Record longest corn grain. At hanggang ngayon, hindi pa nila nabibreak yun. At saka kami rin yung Guinness World Record longest line cable noong year 2017. Kami rin po noong 2017, sumali kami sa National Quality Corn Achievers Award. Nanalo po kami hanggang simultaneously. Pagdating ng 2018, nanalo na naman kami ng National Quality Corn Achievers Award. Hanggang sa 2019, Hall of Fame kami, National Quality Corn Achievers Award. Pagdating naman sa sweet corn, yun, hanggang Manila, hanggang Baguio, yung mga buyer dito, pupunta rito, may bilsa. Kasi yung mais namin dito, maganda ang quality. Pagdating doon sa concert sa yellow corn, maabot tayo ng 7 tons, 8 tons, ng ganun. At saka ang corn dito, hindi lang isang beses, isang taon, nagdadalawang beses sila. Kaya kung i-multiply mo yung area, times 2 yan. Kahit na maliit na bayan lang, maliit yung area namin, pero nakakompete kami. Hindi naman kami naiiwan. May 11 associations of farmers dito sa Santo Tomas. At isa na ang United Barangay San Antonio Santo Tomas Farmers Association Incorporated. Naitatag itong United Barangay Santo Tomas Farmers Association Incorporated 2017. 450 plus ang membro ng United Barangay San Antonio Santo Tomas Farmers Association. Natutulungan namin yung mga farmers lalo sa mga buwan ng pagtatanim. Itong produkto namin na mais, kilala na sa buong lugar. Maraming naitulong itong sa pagmamais kasi marami na kaming napundar na nakapag-aral, pati yung pang-araw-araw na gastusin sa bahay. Competitive kami kahit maliit na bayan. And number one reason why we are very proud is our unity, ang pagkakaisa po ng mga tao at sa lahat ng programa ng munisipyo at sa barangay. Paspas Santo Tomas is alam din natin yung ibig sabihin nun na mabilis. With that tagline, nakikita natin yung fastest growth ng improvement, lalong-lalo na sa agriculture, sa mga kalsada, and most probably sa mga schools. So, pati sa health and peace and order. Future plans is to make Santo Tomas very progressive municipality. And likewise, maraming tao na magiging beneficiaries kung ano man yung magiging growth at more opportunities sa ating mga kababayan. At siyempre, mas likely yung fastest growth na dahil may mga bagong daan na ginagawa ngayon. From that bypass, connected to Pangasinan Link, of the project of our governor, is pag may daan kasi may bagong pag-asa. Kami po naman dito sa Santo Tomas ay napakagiliw at you are most welcome to our humble and one of the most peaceful town in the Philippines. At dito po ay pwede kayong mamuhay ng tahimik. At siyempre, ang number one is to be sure na kayo ay mapapangalagaan, lalong-lalo na sa
itinataguyod ng pamahalaan natin na peace and order. Marami na rin po tayong pwedeng pasyalan dito at lalong-lalo na yung mais natin na hindi naman nababawasan, matamis pa rin yan. At yung unang Guinness Book of World Record is from that period of time, that was 2008, nung nag-gain natin yan. And the new one, nung 2017, is hanggang ngayon, alam ko wala pang naka-break sa longest line of table. So, one thing that we are very proud of. Welcome po kayo dito. Come and visit Santo Tomas. Paspas, Santo Tomas, Pangasinan, 5th District, ang galing. Best practices, we have what we call Tomasian core values. I believe in these three keys or three words. So, it is compassion, competence, and commitment. Dahil sa compassion, kapag nakikita kasi namin na if there's someone who is suffering either from the LGU or the community, na nare-recognize agad yon, and we see to it na ina-actionan agad or tinutugunan. Kasi sa liit ng resources, sa liit po ng bayan, alam naman natin yan. That's why competence, pumapasok siya dahil we have the ability to maximize the resources or to do something good about it. Yun yung nakikita ko talaga dito po sa aming bayan para maging successful and efficient. Hindi lamang yung public service but yung sa community. Sa sekreto, sa competence is unification. Pero nakakatuwa if you will get to live here in Santo Tomas, marami na pong mga taga-ibang bayan dito na nakatira from Western, Eastern, and Northern Pangasinan. Yes, nandito na po sa Santo Tomas dahil nakita nila napaka-peaceful dito at unified ang mga tao. And why commitment? Because they have the quality. Hindi lamang sa department heads. Hindi lang sa departamento nila sila magaling. But they lend their hands to assist the other departments para po nang sa ganon ay mapaganda lalo yung serbisyo, magawa yung mga kanilang mga trabaho ng mas maayos. I'd like to invite each and everyone to visit our small and humble town, Santo Tomas, Pangasinan, na siya pong humahawak ng World Guinness Book of Record of longest corn grill and Hall of Famer po ng corn quality dito po sa Pilipinas. And of course, we've been maintaining safe and drug-free community for many decades. At payapa po ang aming bayan at feel free to visit at bagamat wala kaming mga malls, but I can assure you ay matutuwa po kayo at may bibigyan namin kayo ng ngiti. Hindi lamang po sa aming serbisyo, kundi you get to feel the warm welcome of our people here in Santo Tomas. And also, I would like to invite you guys na subukan, tikman at tangkilikin po ang aming pinagmamalaking produkto, ang glutinous corn namin dito. Hindi lamang dahil na-award tayo ng Best Quality Corn, a Hall of Famer, hindi lamang a Guinness Book of Record, but ito po ay natikman na ng ibang mga leader ng bansa ay talaga pong pinagmamalaki naman natin ang aming pong produktong mais ng Santo Tomas, Pangasinan. Paspas, Santo Tomas! Patunay ang Santo Tomas na hindi hadlang ang liit ng isang bayan sa pag-unlad. Kung ang lahat naman ay magkakaisa at gagawin ang kani-kanilang mga parte at mga maiambag sa kani-kanyang paraan. Para maabot ang pangarap ng sama-sama at iisa. Maliit man, mamamayagpag pa rin. Paspas, Santo Tomas! I gotta ride
Santo Tomas, Pangasinan offers an inspiring example of how a small community can thrive by valuing its roots, unity, and progress. Despite being the smallest town in the province, it showcases strong agricultural heritage, cultural pride, and a sense of shared responsibility. What stands out is how Santo Tomas has preserved its tradition, like its corn festival, while embracing new opportunities. The way locals maintain close ties with initiatives to connect even those abroad reflects a deep sense of community. Their ability to innovate and develop while remaining grounded in agricultural values is a lesson in balancing progress with tradition. For me, Santo Tomas is a reminder that even the smallest places can have a big impact when people work together with pride and purpose. Its story is about perseverance, adaptability, and the power of community, a combination that can lead to lasting positive change no matter the scale. Truly, Paspas Santo Tomas! Paspas Santo Tomas! Paspas Santo Tomas!